Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang silipin natin itong isang kaso na medyo mainit at umabot pa mismo sa Korte Suprema? Mukhang interesting to, ah? Ano bang meron? Isipin mo to, paano kung yung mismong reklamo mo laban sa isang abogado na sa tingin mo ay talagang may basehan, hindi pala yun yung tamang daan para makuha mo yung inaakala mong para sa'yo. Ah, yung parang mali yung pinasok na pinto, ganun ba? Technicality ba yan o? Yun nga eh. Technicality lang ba o may mas malalim na prinsipyo sa batas na kailangan nating mas maintindihan? Okay, sige. Himayin natin. Anong kaso ba to? Ito yung kaso ni David W. Williams versus Attorney Rudy T. Enriquez. Ang AC no nito ay 6321, tapos ang petsa, July 26, 2023 lang. Bale, si Mr. Williams, Amerikano siya. Okay. Nag-file siya ng disbarment complaint laban kay Ate Enriquez, na siyempre Pilipinong abogado. Yung paratang, hindi raw tapat si Ate Enriquez, mapanlin lang daw, lalo na sa isang property doon sa Negros Oriental. Property dispute na naman? Ano raw ba yung ginawa ni Ate Enriquez? Well, ayon kay Williams, si Ate Enriquez, abogado siya nung mga tagapagmana nung dating may-ari, si Oria Briones. Okay. Ang usapan daw nila, contingent fee. Ibig sabihin, babayaran lang si Ate Enriquez based sa makukuha. Sa kasong to, 16 daw na parte ng lupa, TCT number T19723. Ah, common naman yung contingent fee arrangement. Anong naging problema? Ang aligasyon, para daw makuha ni Ate Enriquez yung parte niya, gumawa siya ng, pineke raw na Declaration of Heirship and Partition noong January 14, 2002. Naku, peke. Bigat nun, ah. Oo, yan yung dokumento na nagsasabing sino mga tagapagmana paano hahatiin yung lupa. Sa dokumentong yun daw, hinati sa 6, tapos yung isang parte, Lot 2920-F, napunta kay Ate Enriquez. Ah, so nakuha niya yung 1/6 share niya through that document na pineke daw. Yun yung sabi ni Williams. Tapos, dagdag pa niya. 6 na kaso raw kasama na yung malicious mischief ang sinampa ni Ate Enriquez laban sa kanya. 6 na kaso? Grabe naman. At meron pa raw offer na iaatras yung mga kaso kung bibilihin ng asawa ni Williams yung parte ni Ate Enriquez. Ang presyo, 250,000 daw. Mukhang madaming layer itong kwento, ah. Pero syempre, ano naman yung panig ni Ate Enriquez? Ayun, depensa niya, una, retirado siyang hukom. Pangalawa, miyembro siya ng IBP na may mabuting reputasyon daw. Okay, so may credentials siya. Tapos, sabi niya, yung mga akusasyon ni Williams, malisyoso lang daw, walang basehan. Ganti lang daw ni Williams kasi natalo siya sa kasong forcible entry na isinampa ng mga kliyente ni Attorney Enriquez. Ah, yung forcible entry, yun yung para mapaalis yung umuukupa sa property, di ba? Oo, yun nga. At ginamit lang daw ni Williams yung asawa niya para magsampa ng mga kasong pangharas lang. Okay, so word against word. Anong nangyari sa IBP? Kasi dumaan mo na sa kanila yan, di ba? Tama. Inimbestigahan niya ng IBP Investigating Commissioner. Ang resulta, nirekomenda nilang isuspende si Attorney Enriquez. 1 taon. Suspended. So, may nakitang basehan yung IBP? Mukhang ganun nga. Nakitaan daw ng basehan yung aligasyon tungkol dun sa maling pahayag at pagtatago raw ng katotohanan dun sa Declaration of Heirship. 1 taon. Pero teka, may sinabi ka kanina, parang tumaas pa. O, hindi yang dun natapos. Pagdating sa IBP Board of Governors, tinaasan pa nila. Ginawang 2 taong suspensyon. Wow, 2 taon. So parang medyo solid na yung kaso laban kay Ate Enriquez sa level ng IBP. Akala mo yun na yun, di ba? Pero pag-akit sa Korte Suprema, dito nagbago ang ihip ng hangin. Ah, dito na yung twist. Ano yung naging ruling ng SC? 2 major issue yung tinutukan ng korte. Una, yung tanong kung nag-violate ba si Williams ng confidentiality rule.
Paanong confidentiality? Kasi ipinaalam daw ni Williams sa prosecutor's office at saka sa RTC yung tungkol dun sa IBP report laban kay Ate Enriquez. Bawal daw yun. Kasi 'di ba confidential dapat ang mga disciplinary proceedings? Yun ang akala. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi daw ito violation. Talaga? Bakit daw? Based daw sa kaso ng Attorney Guanzon, Attorney Dohilio, yung confidentiality rule, hindi siya absoluto. Hindi bawal ipaalam sa korte na may existing disciplinary case, lalo na kung may kaugnay na kaso dun sa korte na yon. Okay, may sense naman. Kung may kaso ka sa RTC na related dun sa abogado, dapat malaman ng korte na may disciplinary issue pala siya. Exactly. So mali daw yun, hindi nag-violate si Williams doon. Okay. Ano yung pangalawang issue? Yung mas importante siguro. Ito na nga. Pwede bang gamitin yung disbarment case para ipawalang bisa o questionin yung validity ng Declaration of Heirship and Partition? Yung mismong dokumento na sinasabing pineke, pwede bang sa disbarment case yan pag-usapan? At dito, klarong-klaro ang sagot ng korte. Hindi rin pwede. Hindi pwede. Bakit? Kasi daw, ang disbarment proceedings ay sui generis. May sarili siyang katangian, sariling layunin. Sui generis? Ano bang ibig sabihin yan sa simpleng salita? Ang focus lang daw ng disbarment alamin kung yung abogado ba, si respondent, karapat-dapat pa bang magpatuloy bilang abogado. Yung fitness niya to practice law. Okay. Tungkol lang sa pagiging abogado niya. Oo. Hindi daw ito yung tamang lugar o tamang kaso para ayusin yung mga gusot tungkol sa pagmamaari ng lupa o para ipawalang bisa yung isang dokumento tulad nung declaration. So, kung gusto niyang ipawalang bisa yung dokumento? Dapat daw, sabi ng korte, gawin yon sa isang hiwalay na civil action, hindi sa disbarment case. Sinabi rin nila yan sa kaso ng Meladong v. Saban. Malinaw. So, parang sinasabi ng korte, Mr. Williams, mali yung sinampa mong kaso para questionin yung dokumento. Dapat ibang kaso yun. Ganun nga no? Kaya ang final verdict ng Korte Suprema, i-dismiss ang disbarment complaint laban kay Attorney Henriquez. Na-dismiss kahit may rekomendasyon na ng suspension from IBP. Oo. Pero ito yung importante para sa iyo na nakikinig. Hindi ito ibig sabihin na inosente si Ate Enriquez doon sa mga paratang na pamimeke o unethical acts. Hindi acquittal? Hindi. Ang sinasabi lang ng korte, yung disbarment case, hindi yun yung tamang legal na paraan para atakihin yung validity ng Declaration of Heirship. Mali yung remedy yung ginamit. Okay, gets ko na. So talagang crucial yung pagpili ng tamang legal na aksyon. Sakto. Kaya ano sa tingin mo? Nagulat ka ba sa naging desisyon na to ng korte? Lalo na't may rekomendasyon na ang IBP? I-comment mo nga yung saloobin mo diyang sa baba. Oo nga, interesting marinig ang opinyon ng iba. At kung ang nakatulong itong paghimay natin sa'yo, baka naman pwedeng papindot ng favorite button dyan. Para naman mas tumatak sa isip mo, ito yung dalawang key takeaways o doktrina mula sa kasong ito. Sige, ano yung una? Una, yung confidentiality rule sa disciplinary actions hindi pala absoluto. Pwedeng ipaalam sa korte kung may kinalaman sa ibang kaso, hindi ito total na sekreto. Okay, tandaan natin yan. Hindi absoluto. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung disbarment proceedings are sui generis. Ulitin natin, para lang ito sa pagsusuri kung fit pa bang maging abogadong ang isang tao. Hindi ito pwedeng gamiting kapalit or shortcut para sa ibang civil cases tulad ng pad-annul ng dokumento. Kailangan hiwalay na kaso para doon. Malinaw na malinaw. Tama. At eto na yung iiwan naming tanong sa inyo. Kung sa tingin mo klaro naman na may mali o may hindi ethical na ginawa, gaano nga ba kahalaga na sundin mo yung tamang legal na proseso para makuha mo yung hustisya na hinahanap mo? Isang bagay na dapat pag-isipan talaga. Hindi lang basta may mali, dapat tama rin yung paraan ng pagtama. Tunay yan. Para sa mas marami pang ganitong pagtalakayan, mga kaso, mga usaping legal, at iba pang kaalaman na siguradong makakatulong sa iyo, ano pa bang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Oo, subscribe na. Hanggang sa susunod nating paghimay, paalam.